patugan, gusto may sweldo, kahit walang trabaho. Sa panahon ng delubyo, laging may dalawang klase ng empleyado. Yung lumulusong para tumulong at yung puro reklamo, wala namang ambag sa mga tao. Pensyahan nyo na po kami, mga kababayan ko, may mga nakukuha tayong ganitong uri ng empleyado. Sipin mo na lang kabayan, habang ang iba, basang-basa na sa ulan, bitbit ang responsibilidad para sumagip ng buhay, may isang tao na imbis na tumulong, nagawa pang magreklamo at humingi ng simpatya sa social media. Sabi raw dito, may samo, hindi. Ganda. Sumagot pa yung abogado o kung sino man yung kausap niya sa Facebook. Kung ikaw ay frontliner, hindi ba't tungkulin mong magpakita? Hindi ba't ito ang mismong oras kung kailan ka pinakakailangan ng bayan? Sino ba tong tao na to? Meron tayo isang empleyado, ang pangalan, Raymond Kalaunan Manawis. Nag-post siya sa Facebook, nagtatanong siya sa isang abogado. Ito yung kanyang post, no? Attorney, lubog sa baha, walang signal, delikado sa kalsada, pero pinapapasok pa rin kami. Legal ba yun? Yun yung sinasabi itong empleyado natin na ito, no? Mukhang isusumbong pa si Director Padilla sa DOLE. Nakalimutan yata niya sa gobyerno siya nagtatrabaho. No? Hindi ayon, sabi raw dito, may samo, hindi. Ganda. Sumagot pa yung abogado o kung sino man yung kausap niya sa Facebook. Hindi. Ayon sa DOLE, Department Order Number 04-210, 2010, bawal pilitin ang empleyado pumasok kung delikado ang sitwasyon tulad ng bagyo o pagbaha. Maring tama naman. Pero kay Raymond Kalaunan Manawis, check ko lang para malaman ng ating mga mamamayan na hindi natin kukonsintihin yung mga empleyado natin na patugan, gusto may sweldo kahit walang trabaho. Dati gustong trabaho para magkasweldo. Nung may trabaho na, gusto sweldo na lang. Anong komento nyo patungkol rito, mga kabayan? Marahil, tama ang abogado. Pero hindi ba dapat inalam muna kung ano ang uri ng trabaho na nagtanong? Para kay Mayor Isko, unfair naman ito sa ibang mga empleyado na totoong tumutulong at nagmamalasakit sa taong bayan. Dahil habang ang DPS, ambulance driver, social worker at engineer ay lumulusong sa baha para lang tumulong, may isang government employee tayo na gusto lang ata humilata sa bahay at hayaan na lamang ang mga nangangailangan. Grabe, Raymond. Spoiled naman kayo masyado ng nakaraang administrasyon. Eto, si Raymond Manawis ay Admin Aid 4, driver ng Ospital ng Maynila. Nakita ko lang yung post pinorward sa akin. Pinakumpirma ko, empleyado natin. Raymond Manawis. Yung ahensyang kinabibilangan mo. Buti na malaman natin yung ahensyang kinabibilangan mo ay ahensyang kinakailangan sa panahon ng pandemya. That's one. Mas delikado yun. Kasi virus yun, nakamamatay. Although maaaring ang baha, nakamamatay din. O delikado rin. Pero mas delikado yung pandemya. In fact, nalulungkot ako. Marami akong mga doktor at nurses at medical frontliner na namatay doing service to our citizen. Pero ito Manila Health Department, lalo na sa ospital, kailangan tayong naka-high alert dahil mayroong bagyo o aberya. Mukhang hindi ata alam ni Raymond Manawis yung kanyang obligasyon bilang taong gobyerno. Lalo na po frontliner pa po siya. Ang galing mo.
Ang galing Diba mo. po? Oo. Ang galing mo. Alam mo sino siya? Driver ng ambulansya. Yun nga po, nakakapagtaka naman yung ganong pag-iisip. Attitude niya. At ang maganda, sa Facebook pa siya nagtatanong. Hindi na lang siya nagtanong sa personnel dahil mayroon namang city personnel. Oh. Paano yung pinalubog kong mga DPS sa Burnal na natikman ko pa yung Tumalsik po. lasa ng kanal. Oo. Okay, baka lang nakakaligtaan ni Raymond Calaunan Manawis kung nanonood ka man. At kung meron tayong nanonood na kapwa empleyado, ay parating nyo to sa kanya. O ngayon, dahil gusto mo sumikat sa Facebook, baka naman sabihin mo pinipilit kitang magtrabaho sa oras ng aberya na ikaw na nga may sabi, frontline natin yan sa sa panahon ng pangangailangan ng taong bayan. Ngayon, pumasok na tayo kabayan sa batas na nakapaloob dito. May katwiran ba si Raymond o sagang nasanay lang talaga siya sa petiks at habaho noong panahon ni dating Mayor Hani Lacuna? According to DOLE and Civil Service Commission o CSC, sa ilalim ng Rule 16 Section 2 o CSC Omnibus Rules, public sector's employees may be required to work during calamities if they are considered essential personnel. In short, tabayan, kung frontliner ka at may kasauna, ready pa talagang ipatawag. Hindi siya iligan, pero dapat may sapat na protection at koordinasyon. Sabi ko kay City Ad, saka kay Secretary Letlet Sarkal, bigyan ng show cause order. Tapos takbo siya sa DOLE. Yun ang maganda. Pagpapaliwanag natin, yung driver na si Manawis, driver ng ambulansya sa ospital ng Maynila, na ayaw pumasok kasi sabi daw ng pamahalaan, national government, walang pasok. Hindi niya yata nakalimutan yata na yung ahensyang kinabibilangan niya ay kakailanganin sa aberya. Now, I already directed to Secretary Letlet Sarkal, City Administrator, and they're going to inform Director Joe Quintos na para si Dr. Padilla ay magbigay ng show cause order. Why are you so special while others are doing what they are supposed to do sa kasagsagan ng baha, landslide, pagguho ng mga bahay, tayo bilang pamahalaan? We are under the state of calamity pa. So, habang pinupuri natin yung dedikasyon ng mga empleyado nating nagsakripisyo na ilagay sa alanganin yung kanilang buhay sa gitna ng bagyo, sa gitna ng baha, yung mga social worker, bigay ng makakain, luto rito, luto ron, kuha ng tao rito, iligtas dito, MDRRMO, and so on and so forth. Why are you so special to Mr. Raymond Manawis? Total, ayaw mo na magtrabaho, pwede ka na siguro mag-resign. Para pahinga ka na habang buhay. Kasi gusto mo pala magpahinga Mabigat pala ang trabaho sa gobyerno. Gusto mo pa sumikat, ganda sa Facebook pa niya. Ngayon, basta Raymond Manawis, Admin Aid 4, driver sa ospital ng Maynila. Kaya kayo nirereklamo ng taong bayan yung attitude ninyo mali Hindi ba napapansin mo, EJ, Mocha? Tingnan mo yung commentaries siguro malamang ng mga mamamayan ngayon. Kaya masusungit, kaya mainitin ang ulo, di ba? Maano mo yung tao na yung hinagpis ng tao Bakit? Dahil walang pumapansin sa inyong mayor? Good luck. Try me. Kaya yung taong bayan may hinagpis sa ating mga ospital Bakit? Dahil sa pakikitungo natin sa kanila, masungit. Naintindihan ko naman kung minsan. Huwag nyo naman ako mamaliin.
mga kababayan. Minsan nauunawaan ko ang doktor, nauunawaan ko ang nurse. Bakit? Bakit mainit ang ulo nila? Una, puyat, pagod. Talagang ganun sa buhay. Pero ang masakit kasi minsan, kaya na-agitate yung damdamin ng doktor na gusto niyang gamutin yung pasyente, pero wala siyang hiringgilya o wala siyang injection o wala siyang guantes. Naalala mo yung sinabi nung taga hospital ng Santa Ana kahapon, yung doktora, sabi sa akin nung makita ko, may latex na kami, may gloves na kami. Just imagine, gloves. Mano pa yung mga gamot na kakailanganin ng pasyente? Bakit? Kasi hindi provide ng gobyerno ng Maynila. Kaya kahit na gustong-gusto niyang i-care, pangalagaan, pagmalasakitan yung pasyente, nakukonsume na siya. Dahil walang magamit. Plus, siyempre, yung damdamin noong pamilya natataranta. So you are in a hot environment. Kasalanan naman ng pamala, pamisa-misa. Pero, may katotohanan din, paminsan-minsan, yung sinasabi ng mga tao na pagdating sa mga pampublikong ospital, masusungit tayo. Katulad dito, makwenta sa buhay. Makwenta to, si Raymond Manawis, makwenta ka sa buhay, ikukwentahin din namin, ikaw ba'y pumapasok ng tamang oras? Total, mas maganda siguro maging driver na lang to ng punerarya. Parang walang urgency. Wala siyang urgency. Maganda sa punerarya, pwede ka abutin ng 3 oras papunta sa sementeryo. Pwede mong bagalan. Pwede rin po. Di ba? Siguro. Ewan ko kay Dandan. Ang hindi dapat tularan, yung ugali ni Raymond Manawis. Ang aming Admin Aid 4.